mo siguro ako yung na-trap mo, di ba? Oh, it's the other way around. Panahon na para malaman niya yung katotohanan. Bubuuin natin yung pamilya natin sa Bayang Pag-asa. Ito po si Atty. Del Pilar at ito ay isang mensahe na nirecord ko mag-isa dahil hindi na kinakaya ng konsensya ko ang mga paratang sa amin ni Judge Benito Balmores. Totoo po ang lahat ng ibinibintang niya sa partido namin ng yumaong Governor Uy. Nandaya po kami sa nakaraang eleksyon. Very good. Surprise ako sa inyo, Judge. Madayo, bakit nga nabuhay pa kami hanggang ngayon? Good question. Well, actually, nagsasagawa ako ng isang plano. Isang planong makakapagpabalik dito kay na Mercy at kay Norman de la Cruz. But this time, sisiguraduhin kong wawakasan ko na ang buhay ni Norman. Ang kaso, dahil sa kagagawan ninyong dalawa, sa pagpapasabog ninyo sa alamid, pati tuloy yung mga kasamahan ko sa trabaho, nadamay at namatay dahil sa kagagawan ninyo. So this time, kinakailangan ko ng isang taong makakatulong ko. So who's it gonna be? Ako piliin mo. Bakit ka tataya sa isang katulad niya na hindi maaasahan, wala sa katinuan? So ano, Miguel? Wala ka bang sasabihin sa akin para makumbinsi mo ko na ikaw ang piliin ko? Judge, kaninong anak si Fatima? Si Norman de la Cruz. Abra, mahal kita. Babawiin ko sa lahat all Ayun sa'yo, Abra. Excuses na, Judge. Ewan ko na. Batas ang gagamitin ko para durugin siya. kanila Papahirapan ng mga makapangyarihan Lalo pag nasa baba kanila Para kalang langgang madali na tapakan Hihilahin kanila hanggang mawala ng pag-asa at makakapitan Ganto na ba ang kapalaran ng bawat isa? Hanggang sa huli Gustong mangarap hindi para sa sarili Kundi para sa iba Kahit mahirapan na duwin sa lipunan Puro sabihin pinipilit ko pa rin naabuti Alam ko na madaming pagsubok ang dadaan Kahit nakamatayan man sa atin nakapag Kaya di ka mapabayaan ipaglalaban Hahawakan ang kamay Ako'y maninindigan para sa lahat Kahit ayaw mo na ang hustisya ay marilang Ako'y susuko kahit na malapit Ako'y susuko papaluin ng mapili Ipaglaban kita hanggang sa huli Huwag kang maniwala sa katahimikan niyan. Wala yung iniisip kundi paano kanya tuklawin. Isa siyang ahas. Makasarili. Wala siyang iniisip kundi sarili niyang interes. Kapag ako pinili mo, hindi ka magsisisi. Sasamahan kitang patakbuhin ng Rosario. Alam mo, Miss Aguirre, kilalang kilala ko na si Miguel. Kahit natahimik pa yan, kahit na hindi siya magsalita, alam ko kung anong tumatakbo sa utak niya. Alam kong punong-puno siya ng galit, ng puot, at
alam ko rin at nararamdaman ko na gustong-gusto niyang patayin si Norman de la Cruz at ibaon sa hukay. Hindi ba, Miguel? Hindi ba? Granting na napatay mo na si Norman de la Cruz. Ano na ang gusto mong mangyari kung sakasakali? Mercy lang naman ang gusto ko ng iba, Judge. How sweet. Well, alam mo, Miguel, kung tutusin, hindi pa naman annulled yung kasal ninyo eh. Nakabitin pa rin hanggang ngayon. Dahil na rin yan sa mga circle of friends natin. You know what I mean. So mag-asawa pa rin kayo. Basta Miguel, kung sakasakali, whatever happens, pinapaalala ko lang sa'yo, sa akin pa rin mapupunta ang apo ko si Fatima. Are we clear? Sa malaking pagkakamaling na pili. Dahil ako nga nakadugo niya eh. Sinusuway niya. Tinatraitor niya. Eh, ikaw pa kaya? Ha? Brando. Ano na gagawin mo? Tulad ng dati natin ginagawa. Salamat, Benito. Salamat. Hindi ka. Benito. Benito. Benito, please. Please. Benito, ako piliin mo. Please. Please. Hawak. Benito, please. Benito. Benito. Ano yan? Miguel. Kapag ginawa mo to, pinatunayan mo na wala kang utang na loob. Nung natagpang kita sa kalsada, patukbo na ang buhay mo. Kaya mo bang dumisa ng pangalan ng mga Aguirre, ha? Ang pangalan ng tatay mo? Ha? Hindi mo to kayang gawin. Gamitin mo ang utak mo. Kahit anong magagawa ko para kay Mercy. Judge. You're welcome, babe. Salamat, Miguel. So tell me, Brando, anong balita? Kakausap ko lang kay Cabo, Judge.
hindi pa nila natutunton ang grupo ni Norman. Hindi problema yan. I assure you, babalik din dito yan. Judge, para lang alam ko, ano ba itong sinasabi niyang plano na mapapabalik niya sina Mercy at si Norman dito sa Rosario? Kamakailan po, matatandaan po natin na naglabas ang yumaong gobernador ng Rosario na si Alan Del Pilar ng isang voice recording na kung saan umamin siya na totoo ang mga paratang sa kanila ni Judge Benito Balmores na pandaraya sa nakarang eleksyon. Sa tulong ng lokal na kapulisan, may karagdagang ebidensya kami nakalap na patunay na dinoktor ang bilang ng mga boto sa buong partido nila. Dahil dito, idedeklara ang gobernador ng Rosario ang pangalawa sa pinakamaraming boto sa eleksyon na si Mercy Balmores. Gusto mo malaman kung anong plano ko, hindi ba? Sigurado ko, babalik at babalik dito sina Norman. At yung anak ko si Mercy, hindi yan makakatiis na palampasin ang pagkakataong mapabagsak ako. Sana bumalik na si Ma'am Mercy bago pa agawin ng kung sino sa pwesto niya. Nasa na ba kasi si Ma'am Mercy? Mula kasi nung nagkagulo rito sa eleksyon, bigla na lang siyang naglaho na parang bula. Oo nga eh. Ang gulo kasi ng eleksyon dito sa Rosario. Yung talagang iiwan ni Ma'am Mercy to, lalo na may anak pa siya. Kaya nga, may anak ko si Sayang, kasi naniniwala akong kayang baguhin ni Ma'am Mercy itong Rosario. Oo, talaga. Sana bumalik siya. Paano talaga bumalik si Ma'am Mercy? Siya lang makapagpabago ng Rosario eh. Siya lang talaga yung pag-asa natin. Teka lang, tingnan nyo, ayan oh. Trending na pala yung hashtag. Naku, tingnan nyo. Ay, oo nga. Ala, Naku, may pag-asa na bumalik si Ma'am Mercy nito. buti na lang. Good. You know very well that we're cut from the same cloth. And I'm sure, given the chance, itutumba mo rin ako kapag nagkaroon ka ng pagkakataon. Bilang parehas naman tayo ng likaw ng bituka. Pero sana wag na muna natin paabutin sa ganon. Unahin na muna natin tapusin si Norman de la Cruz. Total, siya naman ang hadlang sa mga pinapangarap natin, di ba? Pangarap nating dalawa na makabuo ng isang pamilya. Hindi sapat na mamatay ka, Balmores. Ipaparamdam ko sa'yo, masakit na mawala ng pamilya. Kaya pag sinabi ni Mami at ni Daddy na kumain ng gulay, anong gagawin mo? I'll eat the veggies to. Magaling! Promise, ha? Maganda na ang vitals niya. Just as expected. Salamat. Dok, ibig pong sabihin, Opo, pwede ko na po kayo i-clear tomorrow. Basta, itutuloy lang ang antibiotic at tamang pagkain at maraming tubig. Sisiguraduhin ko yan, Doc. Don't worry. Maraming salamat. Did you hear that? Kalimutan niya na yan, Judge. Ang mahalaga, nagtutulungan tayo para malibing yan, Norman. Yan. Yeah. That's good. So you better be ready for war. This time, may inanda ako isang patibong. And I'm sure this time, mahuhulin natin si Norman one way or the other.
Excited ka na ba para bukas? Opo, Mami. Excited na po ako makita yung bago nating house. Ako din. Alam ko, magugustuhan mo yun. Do you remember that playground sa clubhouse? The one with the big field? So think about that playground, but 100 times bigger. Mas madaming puno, halaman, bulaklak. 100 times bigger? I can play anywhere? Yes! Basta, Mami, kasama si Tito Abraham. Siyempre naman, anak. Wala pa rin hit Benito. Alam mo, sa totoo lang, para tayo naghahanap ng karain sa damuhan. Never underestimate my daughter's supporters. Well, what do you have here? That was faster than I expected. Gusto ka, Mercy? Alam ko kung saan tong hospital na to. Talaga? Good. Kung saan man yung hospital na yan, diyan na rin natin nililiping si Norman. Kasama na rin ang mga kasabot niya. You're going down, Norman de la Cruz. Ako ay manindigan para sa lahat. Kahit na alam ko na hustisya ay mailap. Hindi mo pipigilan, di titigilan. Ano, pakita namin, maraming convoys. Sigurado ako sa ni Balmores yun. Isang bago. Norman, papasok na si Balmores! Mercy, kailangan na itong bilis. Tara na. Fatima. Ano sa'yo? Handa na ba kayo sa muling pagkabuhay ni Norman de la Cruz sa maikling panahon? Tito Norman, I'm scared. Norman. Don't be scared. I'll protect you. Let's go. Norman! Don't go, Mama.